Magandang gabi mga katambay at welcome back sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Ngayon, itutuloy natin ang kwento mula kay Marco, ang nagpadala ng nakakatakot na karanasan tungkol sa bangkay sa garapon. Sa part 1, iniwan tayong bitin sa misteryo ng mga kaluluwang nakulong. Pero ngayon, malalaman na natin ang lahat. Mga kaluluwang nakulong, mga bangkay sa garapon, Part 2. Pagkaraan ng ilang linggo mula nang mawala si Joey, hindi na mapakali si Marco. Gabi-gabi, dinadalaw siya ng parehong bangungot. Ang kaibigan niya, nakulong sa garapon, kumakatok, at humihingi ng tulong. Ang pinaka-nakakakilabot, unti-unti na talagang napupuno ng tubig ang garapon sa tabi ng kanyang kama. Ang pagpuno ng garapon. Isang gabi, nagising si Marco na basang-basa ang sahig ng kanyang kwarto. Ang garapon ay halos kalahati na ang tubig at sa loob may aninong unti-unting nabubuo. Hindi pa malinaw ang mukha pero sigurado siya si Joey iyon. Sa takot, lumapit siya sa isang matandang albularyo sa kabilang baryo, si Mang Cardo. Dinala niya ang garapon at ipinakita. Agad na nagdilim ang mukha ng albularyo. "Anak, hindi basta garapon yan. Yan ang sisidlan ng kaluluwa. Lumanay ang sumpa ng mangkukulam na si Aling Pura. Hindi siya basta pumatay. Kinukulong niya ang kaluluwa para siya ay manatiling buhay." Natigilan si Marco. "Pero patay na si Aling Pura, hindi ba?" Umiling si Mang Cardo. Ang katawan niya ay patay, pero ang kaluluwa niya nakatali pa rin sa mga garapon. Hanggat may bagong kaluluwa na naitatali, hindi siya tuluyang mawawala. Ang pagbabalik sa bahay, walang ibang paraan kundi bumalik sa bahay ni Aling Pura. Gabi iyon nang naglakad si Marco at ang albularyo. Pagdating nila, sinalubong sila ng malalamig na hangin at mga garapon na nakahilera pa rin sa lumang estante. Pero ngayon, gumagalaw na ang lahat ng laman. Nakabukas ang mga mata, nakadikit sa salamin, kumakatok, at sabay-sabay na bumubulong, "Tulungan mo kami, palabasin mo kami." Nanginginig si Marco. Nakita niya agad si Joey sa isa sa mga garapon. Kumakaway, umiiyak. Ang lihim ng mangkukulam. Ipinaliwanag ni Mang Cardo, para mapalaya sila, kailangang sirain ang garapon gamit ang apoy ng asin at langis. Pero mag-ingat ka, ang mangkukulam ay lalaban. Nagsindi sila ng kandila na may asin at langis, saka sinimulan ang ritual. Isa-isang nabasag ang mga garapon. Bawat pagbasag, may malamig na hangin at nakaririnding sigaw. Ang mga kaluluwang nakulong ay lumalabas na parang usok, tuluyang lumalaya. Hanggang sa dumating sila sa huling garapon, kay Joey. Nang hahampasin na ni Marco ang bote, biglang umuga ang buong bahay. Lumitaw mula sa dilim ang anyo ni Aling Pura. Hindi na siya tao, isang maitim na anino, may dugo ang mata at mahahabang kuko. "Tumigil ka!" sigaw nito. "Kung babasagin mo yan, mawawala ako. At ikaw ang susunod na ipapasok ko sa garapon." Ang pagtatapos. Sa takot, muntik nang umatras si Marco. Pero narinig niya ang boses ni Joey mula sa loob ng garapon. "Marco, huwag kang bibitaw. Ilabas mo ako." Sumigaw si Mang Cardo at itinapon ang abo ng asin sa nilalang. Naghiyawan ang anino ni Aling Pura, nagliyab at naglaho. Sa pagkakataong iyon, nabasag ni Marco ang garapon ni Joey. Biglang sumabog ang liwanag. Lahat ng kaluluwa ay sabay-sabay na lumipad palabas, nagpasalamat at tuluyang naglaho sa hangin. Pagbalik nila sa baryo, wala na ang mga garapon. Ang bahay ni Aling Pura ay gumuho na lang, parang abo na tinangay ng hangin. Ang huling pagpapakita. Akala ni Marco, tapos na ang lahat. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang kwarto, naramdaman niya ang malamig na hangin. Sa salamin ng bintana, saglit niyang nakita si Joey. Nakangiti, nakatayo, pero unti-unting naglalaho. Walang iniwang salita, tanging isang bulong lamang. "Salamat, Marco." Mula noon, hindi na muling bumalik ang garapon at tuluyan nang naging payapa ang baryo. Ang kasagutan,
Ang mga garapon ay sisidlan ng kaluluwa na ginamit ni Aling Pura upang manatiling buhay kahit patay na ang katawan niya. Bawat kaluluwang nakulong ay nagdaragdag ng lakas at pinapahaba ang kanyang koneksyon sa mundo. Ang pagkawala ni Joey ay dahil siya ang naging huling biktima ng sumpa. At si Marco, dahil sa lakas ng loob, ang naging dahilan ng paglaya ng lahat ng kaluluwang naipit. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At kung may sarili kang kwento ng katatakutan, isend lang sa tambayancreepy@gmail.com. Maraming salamat kay Marco sa pagbabahagi ng kanyang nakakapangingilabot ngunit nakakakiliting karanasan. Hanggang sa susunod na kwento mga katambay.